Good morning Philippines. It's 6:48 dito po sa Pilipinas. I believe today is January 11. I hope I'm not mistaken. At magandang umaga sa inyo dito sa Pilipinas. Magandang hapon sa ibang parte. Magandang gabi sa ibang parte po ng mundo. Since kahit po kokonti ang ating subscribers, pero meron na po tayong regular na mga viewers from different parts of the world. Kaya maraming salamat po. So, hindi po ako talaga nakapag-vlog during these last 2 days. At nilagay ko lang yung aking mga napuntahan these last 2 days. Kaya ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin ang isa sa mga maraming comments din ng mga kababayan natin na mga nakatira sa ibang bansa, mga permanent residents sa ibang bansa gaya ng Amerika, meron pa yung iba, UK, Japan, Australia, saan pa ba yung ibang mga nababasa ko ng mga permanent resident ng ibang bansa. But pag-usapan natin yung isa sa mga dahilan na nabasa ko kung bakit ayaw nilang umuwi or mag-permanent resident dito sa Pilipinas, at kung uuwi man sila is magbabakasyon lang ng 1 buwan, 2 months, but that's about it. Ayaw nilang bumalik. At isa sa pag-uusapan natin, sana naman pong napaka-controversial na topic, and sana po maraming salamat sa mga magbibigay ng kanilang sariling opinion, sariling kuro-kuro sa ating topic for today, which is dahil sa mga marites o mga chismosang kapitbahay, kaya ayaw umuwi na ng Pilipinas permanently. Isa sa mga dahilan. Meron pa siya pero ito lang muna yung pag-usapan natin ngayong araw na to. So dahil sa mga marites, as again, nandito na ako sa Pilipinas ng ilang buwan, November 4 to December 4, so that's 1 month, December 4 to January 4, that's 2 months. So 2 months na po ako dito sa Pilipinas. At hindi lang mga marites ang meron din ang mga lalaking marites. So hindi lang yung mga babae, pati yung mga lalaki, maraming mga chismoso. No, but yun, gusto ko lang malaman niyo yun. Hindi po lahat ng nagchichismis mga babae, pati rin po ang mga lalaki, at yan ay napatunayan ko. Whether magandang klase ng chismis or pangit na klase ng chismis, lahat po, all genders, lalaki, babae, binabae, nilalaki, like all genders, ay napatunayan ko na hindi mga nagchichismis. Okay. Yun. Pangalawa, meron din yung mga ibang klase ng chismoso. Ito yung mga spy, spy effect. So, magiging close sila sa'yo, pupunta-puntahan ka, sasama-samahan ka, they're very friendly to you. Hindi mo pala alam, malalaman mo na lang later on na yung pala, inoobserbahan ka lang dahil may ay, punta ka doon, ganito gawin mo, tignan mo kung ano yung ginagawa niya. Yung pala, spy pala siya ng mga tao na, for example, ayaw nilang makita na gumanda probably yung buhay mo, o ayaw nila probably na makita na umangat ka probably kasi hindi ko naman pwedeng husgahan ang dahilan ng mga tao kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na yon. Kung paano ka babagsak, maybe. So magsesend sila ng spy. So ito yung klase ng marites na mahirap
para sa isang hindi judgmental na tao, napakahirap po itong um, ano ko ba sasabihin? Napakahirap siyang i-psych ba? Yung bang maramdaman mo na isa pala siyang spy, para malaman kung ano ginagawa mo, ano ang failure mo, mga ganon, anong mga plano mo sa buhay. So ngayon, itong spy na to magre-report sa tao na nag-send sa kanya at uukray-ukrayin na yung mga nagiging desisyon mo, kung ano yung mga ginagawa mo, kung sino yung mga hinahire mo na tao, ano yung mga gusto mong i-business. Yun, for example lang naman yun, no? Anong gusto mong itanim, anong gusto mong bilhin na kurtina, yung mga ganun ba? Kung ano yung mga siyempre kung minsan may mga nakakausap ka, no, pinupuntahan ka sa bahay mo, so nasasabi mo lang naman yung mga plano mo na hindi naman siya yung permanent or hindi naman siya yung tinatawag natin na final decision. Kung hindi, like, what do you think about this idea? Yung para gano'n, nagkakaroon ka ng ideas, so you're playing around with your ideas. What do you think yung ikukulay ko sa labas ng bahay ko, yung bang mga ganon. So, ano kaya kung kulayan ko to ng let's say for example lang to ha. Let's say, ano kaya kung kulayan ko ng yellow? So ngayon, itong spy na to, babalik sa kung sino man ang utos sa kanya at sasabihin niya, uy, alam mo, ang sabi niya, magano daw siya, kukulayan daw niya yung yellow. Ano ba yan? Yellow. And then, yung pag-uukrayan ka na, yung pag-uusapan na, ano ba yan? Walang kaklas-klas. Mga ganyang klase ba? Okay, so, yung mga yon. Let's say, for example, pati yung kung anong mga desisyon mo, ginagawa mo desisyon, pinapakialaman ka, sa likuran mo, pinag-usapan nila, ano ba naman yung ginawa, decision niya yan, gano'n. Pero sa totoo lang, ikaw, nung sila naman ang nagpaplano na kung anong gawin nila sa buhay nila, hindi mo naman sila pinapakialaman, di ba? Pero nung ikaw na, yung mga may gustong gawin, may mga gustong tentative, hindi final, na mga plano is pinag-uokrayan yung plano mo. So, yun po ang trabaho ng isang marites na spy. Okay. Isinulat ko to parang wala akong makalimutang points. And then, meron pa rin yung mga iba. Let's say, for example, pupunta sa bahay mo. Siyempre, pag nandyan siya ng lunch, nasa table, alangan naman hindi mo yayain, di ba? Kain na tayo. Okay. Pag nagme-merienda, pag andyan sila, hindi mo na sila pwedeng sabihin na, umalis na kayo, mag-merienda na kami. Hindi. So, kaugalian nating Pilipino or na hindi ko alam sa ibang mga lugar, pero I know na kapag ang mga Ilocano ay nagyaya is totoo yan, no? Hindi lang yung kain na tayo, hindi lang yung ganon. Yung once na nagyaya ang isang Ilocano na sasabihin niya na kain tayo, yung totoo yon, yung talagang nag-i-invite yon. So since ganon tayo, okay, so fine. And then yung may mga taong ganon na pinapakain mo, hindi naman pinapakain, nandun lang talaga during nakainan, so i-invite mo silang kumain. And then, hindi naman nila sinasabi sa iyo yung kung ano yung nakikita nila, which is, para sa akin, mas maganda sana na sabihin nila sa iyo yun in person. Let's say, for example, may makita silang hindi maganda or mga nangyayari sa bahay mo, mas maganda sana yung sasabihin nila sa iyo yun ng direkta. Pero hindi nila ginagawa. Ang gagawin nila is, okay, observe, kain, inom, merienda, and then lalabas sila at doon sa mga grupo nilang nag-uumpukan sa isang, let's say, ilalim ng puno ng kahoy or saan man ito, is pag-uusapan nila ngayon, naku, yung bahay ni Nora, naku, napaka-open, lahat pwedeng pumasok, naku, yung mga ganun ba? Delikado yon, mga ganyan. Pero hindi nila yon sasabihin sa iyo in person, na kahit pa let's say na may maganda naman yung motive, hindi nila yung gagawin. So ito yung mga klase naman ng marites na may magandang intensyon, pangit lang yung pamamaraan, ng mga ganon. Okay. Meron din yung mga kapitbahay
na let's say for example, they will make your life difficult. No? Isang example nito is, let's say for example, may nakikita sila na maganda para sa'yo, na nangyayari sa'yo, let's say for example, itratry nila na pigilin yon. At lalong-lalo na sasabihin nila sa mga close na relative mo, ay sabihin mo si Nora, wag na niyang ganon, mga ganon. So, may mga ganon. Pero blessed ako dito sa aking mga immediate neighbors. I have 3 immediate neighbors dito sa baba, doon sa isang side ko, at doon sa medyo bandang harap ko. Is mabait itong mga kapitbahay ko because nung wala ako at nagpapagawa ko dito ng bahay, actually some of them are really looking after ng pagpapagawa ko ng bahay at hindi naman sa nagre-report, pero nung dumating ako, nagtanong ako, so yun, kumbaga tinitignan nila kung ano yung nangyayari sa bahay mo, which is good para alam mo talaga. So hindi naman yung masamang klase ng pagtingin, kung hindi like they're guarding, yung ganon. And then mga kapitbahay ko nagbibigay sa akin ng mga gulay, yung may mga produce sila, nagbibigay sila. Shout out Cheng, nagbibigay ng mga gulay. Si Kato nagbibigay ng gulay, si Cheng bibigay ng gulay. Dito sa isang kapitbahay ko, nagbibigay ng mga fruit trees na itatanim ko raw dito sa aking bahay. Every time my birthday, ako laging may kainan dito sa bahay na syempre may mga workers ako na pinapakain. Hindi ko man lang maisip na makapagbigay sa aking kapitbahay. And it's not because madamot ako, but it's more like na I'm so overwhelmed with things to do. Minom po tayo ng tsaa galing sa dahon ng bayabas. So yun, kaya mababait naman ang aking immediate na kapitbahay. They're really like nice to me. Okay. So yun ang mga dahilan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw umuwi ng mga Pilipino na permanent resident sa abroad. So, again, like ako, nandito ako, nararanasan ko to, na like I already mentioned all kinds. Pero para sa akin, as long as hindi below the belt at hindi libelous, I don't mind. Hindi okay lang. Like, I mean, okay, hey, well, whatever, ganon. As long as it's not below the belt. Yun ang aking sinasabi. Let's say for example, below the belt na, let's say for example, syempre, ang asawa ko nasa Amerika at nandito ako, kung ichismis ako na, naku, nanlalalaki yan. Pag gano'n na ang pinag-uusapan, hahanapin kita. Aalamin ko kung sino ka at magtutuos tayo. Unang-una, ipapabarangay kita. Pangalawa, ipapapulis kita. Yon, mga ganong klase ng chismis. Pero kung yung mga nabanggit ko lang, like, I'm fine with that. So, ano ang pwede natin gawin sa mga chismis na to, na hindi libelous, hindi below the belt? Ito na lang yung ginagawa ko. And I hope na maging guide sa mga iba sa atin, na hindi natin dinidibdib ang mga ginagawa ng mga marites as long as it's not below the belt. Because it takes only our strength. Nagiging stressful lang sa atin yan, and life is too fragile para nai-stress tayo sa mga bagay na kagaya ng mga chismosa-chismoso. Ang stress is the number 1 reason kung bakit po maraming mga sakit, kagaya ng cancer, ulcer, anxiety, depression. Ang dami pong mga root cause ng mga sakit ay stress. So, don't. Kung mga chismis-chismis na yan, don't. Ito ang gawin nyo para hindi kayo may stress. 1, like I do, I take it as an entertainment. Yon. Entertainment ko na lang yon.
Kasi I will tell you why. Because sa mga ginagawa dito sa bahay, very, very seldom na nakakapanood ako ng TV, even though nagpalagay na ako ng cable, ng TV or ng anumang mga panoorin yan. So, ginagawa ko na lang kasi dinadala sa akin dito yung mga ganon. I will just take it as an entertainment. Alam mo yon, yung matatawa ka na lang, matutuwa ka na lang, mga ganon. Para mas maganda, unang-una maging peaceful ang life mo, stress-free ang life mo pagdating sa mga marites na to. Okay. Number 2 na pwede mong gawin, aside from make them as your entertainment, also ignore. No? You're way better than those. Way better than those. So, if they have time na pag-usapan ka, isipin mo na lang na whatever. You know? Pangatlo, bakit ka pinagchichismisan? Don't forget, you have what they don't have. Meron ka na wala sila, kaya pipilitin nila yan na matanggal kung ano man yung meron ka na wala sila. So, because of that, again, like I said, ignore it, take it as an entertainment, and don't forget that you are way better than them. So, pag for good kayo sa Pilipinas, and the longer you stay, you will know the real people who are your real friends, and which is good. Alam nyo kasi kung bakit na maganda nang malaman mo kung sino yung mga nagchichismis sa'yo, kung sino yung may mga maling intention pala ng pakikipagkaibigan sa'yo, is that para malaman mo talaga kung sino talaga yung mga taong magiging tunay mong kaibigan sa lugar na tinitirhan mo. So, that happened to me, same thing happened to me sa Amerika, at pero sa ibang topic na naman natin pag-usapan yon. What you call this? Don't forget, kahit sang panig ng mundo, meron pong mga chismoso, hindi lang po ang Pilipinas. Let's say for example, nung kabago-bago ko dito, ay nako, wag kang ano dyan, yung taong yan, ganyan yan. It ended up, no, because I always give chances to people, lalo na yung mga taong sinasabi nilang ganon, ay wag mong ano yan, mahabang kamay yan, wag mong ano yan, nananagayan, yung mga ganon. It ended up na yung mga taong sinabihan nila ako na be careful with those people, they are actually the better ones. So, ito suggestion ko na give the benefit of the doubt to the people na sinasabing masama, because you will see most of the time they ended up, they're the real ones na magiging tunay pala na magmamalasakit sa'yo at magiging kaibigan mo. Kaya give them the benefit of the doubt. Huwag kayo pong basta-basta naniniwala sa mga sinasabi ng tao sa inyo. Because remember, yung taong nagchichismis tungkol sa kasama niya, ay naku, si ganito, mahabang kamay niyan. Pero lagi silang magkasama. So, the point is, give them the benefit of the doubt. Give them a chance. And you will see, and you will find out, promise, na sila pala ang mga tunay na kaibigan o pwedeng magmalasakit sa iyo. So, maraming salamat po. Medyo mahaba na ang ating video. Thank you for your continued support. Bye-bye. Tomorrow again.